Ibig sabihin po ba, nung panawagan nyo na bumaba ang mga korap, ay kasama po ang ating Pangulo? Ikaw nagsabi. So tayo na po ang makikiusap sa pamunuan po, especially kay Secretary John Vic Remulla, kay Acting PNP Chief General Natartes Jr. and of course sa DOJ, na busisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson. Dahil doon, inakit niya ang mga kabataan, especially high school students, college students, at karamihan dito malamang ay mga minor de edad, upang malaman nila at iniyahan ito na huwag pumasok sa eskwelahan. At habang hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. At sila pa, at si Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi na hayaan ng mga magulang ang mga batang ito na tumayo para sa isang revolusyon para sa korupsyon. So, dapat maimbestigahan ito upang malaman kung siya ay maaari makasuhan ng inciting to sedition. Magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una, papasalamat po ako sa pagpunta nyo para maliwanagan mga iba-ibang bagay. Dahil pagkaalam natin, marami nang nagpuprotesta. Ayaw namin ng gulo. Kailangan peaceful lang. Pero para malaman nyo lang muna, gusto ko lang ipaalam, kung nag-iimbestiga sa Senado at sa Kongreso, parang paikot-ikot lang tayo eh. Dapat ang unang imbestigahin, flood control flood control is concerned. Dahil di lang flood control ang mga katiwalian sa gobyerno. Hindi lang po flood control. Sa susunod, mas marami po ako ilalabas. Flood control, unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente nagsabi, may katiwalaan ang flood control. Ang flood control sa Ilocos Norte, anong year ito? Panahon na ni President BBM, 10 billion. At ito ngayon pinag-uusapan, mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi nilang mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko, yung isa, Dave Singson.
Matino po yun. Kaya nakikiusap. At saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung mapas, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. Sila ang kontraktor nila eh. Ba't pa imbestigan nyo na muna yun? Andun na natakalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag nyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, aanduhin natin yung paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas, so utang pa sila. Saan na pupunta? Sa korupsyon. So, yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang, pwede rin kayo pupunta sa mga rally, pero baka may manggulo, baka mapahama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. But tumayo kayo, karapatan nyo magprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung Sir Diskaya, sila ang kontraktor niya eh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano ninyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Paikot-ikot lang tayo.
So, yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. Sino mo? Moderator. Sino muna? Microphone dyan sa... Ayun po. Very quickly, Governor, we found OFWs are 10 million outside of this country. And then, they found in 33 billion US dollars in this country. Nagagalit na sila at talagang gusto na nilang magwala din. Kasi they work their butt out to provide for their families. Ang tanong, if they stop remittances, at mangyayari dito sa Pilipinas? Ano tanong? 33 billion US Pwede daw dollars. i-stop yung remittances ng mga OFW. It could be more. Ah? Pwede daw i-stop yung remittances sa mga OFW as a form of protest. Pwede rin yun, pero hindi na dapat yun para di mahirapan yung mga kamag-anak nila rito. Yan pinakamagandang naisip ko, huwag na lang pumasok. Kung gusto nila ituloy ang mga estudyante, dapat mag-resign lahat ng korap. At lahat ng mga politician, huwag tayong makialam, pabayaan natin ang kabataan magprotesta. Because this is for your future. Mga kabataan, sila, hindi tayo. Sila na masisira kung di pa tayo tutulong kikilos. Pwede rin yung suggestion nyo, pero wag na dahil mahirapan lang mga kamag-anak nila. Sir, good afternoon. Sheena Torno from SMI News Singapore, sir. Sir, your reaction lang kasi this week nag-resign si House Speaker Romualdez at sa gitna nga ng controversial na ano man yung flood control project. And ngayon sinasabi ng mga congressista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin nyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buji D. Pampaganda lang nila yan. Pero kung tutusin mo, same dog, different color. Paano siya susunod din sa naglagay sa kanya dyan? 10 beses mo palitan ng speaker, ganun pa rin. Palitan natin lahat ng korap na mapapisyal. Sir, so ibig sabihin, useless yung ginagawang pagdinig, especially po sa Kamara. Useless. Huwag na tayo maglukuhan. Paikot-ikot lang po tayo. Praise the Lord mo sa Daily Chronicle. Pati lang daw muna po ni Eddie Moynihan. Anyway, parang po po, usap po si Mayor Magalang ng Naga. And his comment was like, sa House at sa Senado, you can divide the members. Yung isa, Duterte, yung kabila, pro Marcos. Ang makakalungkot lang daw po, sabi niya, walang para sa bayan. Para kay Duterte, para kay Marcos, walang para sa bayan. Ano reaction niyo po sa comment ni Mayor Magalang? Ano yun? Paano? Bakit wala daw para sa bayan tao? I mean, parang it's either pro Duterte ka or pro Marcos. Meron bang nasa gitna? Meron bang para sa bayan? Well, this is the time to cross party line. Sama-sama muna tayo lahat. Tanggalin muna natin mga korap. Kasi yung mga ibang nagpuprotesta dyan, may ambisyon din eh. So, pabayaan natin ang mga kabataan muna. That's true. Divided dyan dahil may kanya-kanyang grupo. Hi, Madam Shari. Good afternoon po. Ang question ko po, ay Janice Navida po from Bulgar. Ang question ko po, yung sinabi niyo earlier na walang isang salita ang ating Pangulo. Pwede po bang malaman kung saan po yung pinaghuhugutan nyo ng statement po na yan? Sample? Saan po nanggagaling yung statement nyo na walang isang salita ang ating Pangulo?
impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Magdalian niyo yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod ng mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba siyang salita? Nakakaya kayo. Sila lang may diferensya sa probinsya niya eh. Sinong kausap yung mga contractor doon? Sino mga opisyal doon? Ang mayor dati doon, si Mayor, yung pinsan nila, Michael Kion. Tinanggal nila. Nung una, pinalabanan nila, mabuti na dalo. Pinalabanan ulit nila ng kontraktor. Ngayon, siya, yung nakaupong mayor ngayon sa Lawag, sila ang kontraktor. May picture sila, tinataas pa ni BBM sa si Sandro yung kontraktor nila, bagong mayor. Ito, galing sa Rappler to, hindi galing sa akin. Nakataas ang kamay yung kontraktor nila. Ibig nyo sabihin, yung kontraktor lang kikita yan, sila naglagay. At sabi sa akin yung pinsang buo niya, Michael Kion, former mayor, nung ikampanya ko si Marcos sa BBM, Manong, you know the Marcoses, they will just use you. Hindi ako baliwala doon, totoo pala. Kako nga, may Alzheimer pala eh. Nakasimutan lang kami. So, mismo pinsan niya nagsabi, they will just use you, nagpapagod ka raw, sabi sa akin. Totoo ka. Sumama ako dahil maganda yung plataforma. Pagkakaisa, kailangan sama-sama tayo lahat sa kaunlaran. Ano nangyayari ngayon? Nasaan yung pagsasama? Away ka agad. Ibig sabihin po ba, nung panawagan nyo na bumaba ang mga korap, ay kasama po ang ating Pangulo? Ikaw nagsabi. Kung ibig sabihin po ba kasama ang ating Pangulo sa panawagan nyo? Katulad po na sinabi ko kanina. Sinabi mo na eh. So, hindi po kayo natatakot sa mga binibitiwan yung salita ko ngayon? Kung gusto nila, samahan ko sila sa kulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inuumpisan nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako corrupt, pakukulong ako. Now, to give you one example, nag-mayor ako sa Narbacan dahil gusto ko lang tanggalin yung mga corrupt doon. One term. Wala kaming palengke, wala kaming bagong munisipyo. All the towns of Ilocosur, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except Narbacan. Anong ginawa ko? Nagbigay ako, 10 hectares, binibili nila ng 500 million, 5,000 per square meters. 10 hectares, di halaga ng 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth noon, 800 at that time. Ngayon, 15,000 na per square. Anong ginawa ko? Did I took advantage? No. Hindi ko binenta sa munisipyo. Ngayon, nakatayo ng palengke bago, munisipyo, lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi kagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrifice. Hindi panguhurakot. Okay po. Yung next question ko po, bakit po naisip nyo ng kabataan ng gusto nyong magsimula ng peaceful rally? Dahil
future ang mga kabataan ang iniisip ko. Kailangan tulungan natin ang kabataan. This is the future of our children. Saan sila pupunta kung puro 17 trillion ang utang natin? Uutang pa tayo, nawawala naman lahat sa mga kurap. Kaya kailangan sila mag-lead para walang masabi ang tao na politician yan, maraming mga bintangan, inggitan. Mga kabataan mag-lead, supportan natin sila. Student leaders, tumayo po kayo. Dahil kinabukasan nyo ito, hindi namin kinabukasan. So may hihahanda na po ba kayong hakbang para kayo pong magpasimula? Suggestion ko lang yun kung gusto nila. Yun ang the most peaceful. Ngayon, yung mga ibang leaders, sinasama sila sa protesta. Baka mangyari pa kagaya sa Nepal. Magulo masyado. Ayaw ko yun, mapapamag din yung mga estudyante. So kaya ako nga peaceful revolution against corruption. So sa tingin niyo po, paano natin masisiguro na hindi sila magagamit ng any sector para sa pansarili nilang? Kaya nga nakikiusap ko rito, kasabi natin lahat, pabayaan natin ang mga kabataan ngayon kumilos. This will be the first time in the Philippines, or I think in the world, na ang kabataan ang mag-lead ang revolusyon against corruption. Pakita natin sa buong mundo na hindi tayo gagaya sa iba na magulo. May namamatay, may nambabasag, may nasisira. Yun lang po ang suggestion ko. Kung okay sa kanila yan, well and good. Okay, maraming salamat po. Good afternoon, Go. Good afternoon, ma'am. Ng Filipino Year. Kanina pa binanggit nyo na ang presidente kasama doon sa minensyon niya kanina. Can you name names? Mga contractor lang ba ang sinasabi niya na corrupt? Or meron pa pong mga iba kayong gustong tapuyin? Can you name names? Marami po kontraktor, pero kinuha ko lang sa Rappler ito. At maraming listahan, minensyon ko lang yung Ilocos Norte dahil tigaron po ang presidente natin. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon ang the biggest contractor aside from the Discayas. Magandang hapon po sa lahat at lalo-lalo na po sa inyo, Governor Charo Simpson. Maraming salamat po at kayo ay makikita namin na nakikisa sa sentimento ng mga mamayang Pilipino. Tungkol lang po doon sa sinasabing pagsisinungaling, natagdagan ko lang po. Maliwanag po ang pagsisinungaling ng ating Pangulo dahil doon sa binanggit na po na 5,500 na flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Subalit ang Panginoon po ang nagpahayag na talagang wala pong natapos. Yun po ay isang kasinungalingan po na hindi na na-verify. Kaya tama po ang sinabi niyo na napakasinungaling po talaga. At tungkol naman doon sa sinasabi na kung kasama ba ang Pangulo sa korupsyon, kitang-kita naman po. Dahil una-una, ang lahat ng nagaganap na ito, imposibleng walang kinalaman ang ating head of the state. Dahil siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa, dapat po lahat ng nagaganap bilang competent leader ng ating bansang Pilipinas, dapat po talaga ay alam niya ang nagaganap at nangyayari. Katulad na po ng 250 na congressman na pumirma, imposibleng hindi niya alam, dahil alam niya po na ang anak niya ang nanguna rito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mukhang tama po kayo dyan. Ang budget, iuutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon the instruction of the president. I-re-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod doon? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lahat yan eh. Kaya may Alzheimer kako dahil minensyon niya yung graft and corruption sa flood control. Kasama siya, nakalimutan niya eh. Good afternoon, si Manala from the Red May nakausap na po ba kayong mga student leaders or student organizations to spearhead this youth-led movement?
Wala pa, nababasa ko lang, nababalitaan ko lang na kumikilos sa mga estudyante. Narinig ko lang nagsalita sila. Dapat sila ang mag-lead nito, hindi tayo. And how do you envision this student movement kung sakasakaling may tumugo sa kalawagan ninyo na pamunahan ng kabataan ng revolusyon sa pamagitan ng huwag pagdalo sa mga eskwelahan? Paano din po ito nakikita ma-execute ng mga kabataan? Well, future nila ito eh. So, yun ang future nila. So, silang bahala. Kung ayaw nila, sila maapektuhan. Kung kung hindi hinto itong korupsyon, sila apektado. Wala silang kinabukasan. Kaya dapat sila ang kumilos mismo para hindi mabahiran ng mga politika. So yung pong boycott ng mga estudyante sa eskwela, pagdalo sa eskwelahan nila sa paaralan is should be continuous habang hindi umaba yung mga corrupt sa pamahalaan. Suggestion ko lang yun para peaceful. Walang gastos pa. Lalaban tayo sa demonstrasyon. Ang dami nilang pera. Lalaban sa demonstrasyon, magbabayad sila ng mga kalaban. Mumurahin pa tayo yung mga attack dog. Marami silang attack dog. Yung mga trolls. Anong laban natin dyan? Ako nga, bago magsalita, may mga nag-attack na. Attack dog ang tawag ko dyan. Binabayaran sila para sirain ka. And one final clarification dahil sinama niyo sa panawagan sa pagbaba sa preso si Pangulong Marcos na nakasama sa mga involved sa flood control projects na yan. So naan-confirm po ba na sinasabi niyo rin na si Pangulong Marcos ay involved sa corruption? Ano? Kung involved ba daw sa corruption si BBM because of the corruption na sinabi na kanina? Sinabi mo eh. Magandang hapon. Pagdating na po ng JNDC bakit po natin kailangan na isangkalan yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglaban sa korupsyon? Kung ano bang assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela ay mawawala yung korupsyon? Hindi yun ang sinabi ko. Huwag silang pumasok hanggang di bumababa yung mga opisyal natin na korap. Kung maawa sila sa mga estudyante, mga kabataan, dahil pinaglalaban nilang karapatan nila, kasalanan nila. Para hindi mahirapan ng mga kabataan, ng mga estudyante, umalis na sila dyan. The soonest possible time, ASAP. Habang nakaupo sila, nahirapan ng mga kabataan, mga estudyante. So, dito sa politika, sir, may nakita naman namin na bumaba sa pwesto dahil sangkot siya sa corruption, sir. Saan ba? So, dito sa politika, pero nakikita ang politiko na bumaba sa pwesto because of corruption. Dito sa Pilipinas, wala pa. Sa ibang bansa, nagpapakamatay pa. Okay. Dito po sa Pilipinas, sir, paano yun? May delikadesa sila. Paano natin masisiguro na bababa sila sa pwesto at makakapagpatuloy sila sa Bumaba na lang sila, wag na sila magpakamatay. Wala namang nagpapakamatay dito sa Pilipinas eh. Maganda na po ETA na 98.3 FM. Go! Marami na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Dapat hubang magtayo pa po ng ICC. Para ano ho yun? Meron na ho tayong ombudsman, meron na tayong sandigan bayan. Pagkatapos mo ng investigasyon ng ICI, ano mangyayari? Saan dadalhin nun? Hindi nga dapat yun ICC dahil may sarili tayong batas. ICI po, ICI. Sa? ICI. ICI, itong ano? Oh, ano lang nila ito, pampapugi lang nila. Dahil mabubuting tao yung nilagay. Kaya nakikiusap ako, kila Babe Singson, Mayor Magalong, magagaling na tao yan, saka yung mga iba, unahin niyo po Ilocos Norte, huwag na kayong lumayo. So, kaya ko nang sabi ko, nandun na ko sa Ilocos Norte yung problema. Ito ba ay talibagong taktika para humaligaw yung taong bayan dahil sa
kulong nila kay Duterte doon sa ICC. Ito ba ay panibagong takip, parang nalihis-lamang yung usapin. Well, ang nakita ko naman ang video, hinuli si former president. Wala naman warrant of arrest. Ano yun? Kidnapping yun. Kidnapping. Walang warrant of arrest. Paulo yung tao padala sa isang bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Ipagpalagay mo na ang gobyerno natin isang sasakyan. Maski pa-overhaul mo yan, palitan mo lang ang pyesa, hindi pa rin naandar. Kailangan bago. We have good laws, but the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang, pagpile ka ng kaso ngayon. Abuti ka ng siyam-siyam, may parking fee. Magbayad ka lang parking fee, matutulog na ang kaso mo. Ang nakukulong yung mga tao na walang pera. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless natututukan ng media, doon lang nakukulong. Eko, ako ay nabubulimihanan. Kaya lahat mo nang tinuturo itong si Congressman Romualdez at ito po si Congressman ko. Bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon nito? Go. Bakit tinatago pa ho nila, Go? Pinsan ng presidente yan. Ang alam ko, si Saldico, lumipad na. Nauna na. Hindi mo na makita yun. Salamat po. Hi, Sir. Leah Lear po from Graduate Fitness. Sir, sa isang interview, sinabi niyo na kayo pagkas na ng suporta sa Pangulo. At isa po ba sa dahilan ay dahil hindi nabigyan ng pwesto o posisyon bilang director sa PCSO ang anak niyo? Sino? Ang dahilan ba daw kung ba't hindi nyo sinusuportan si BBM because hindi yung binigyan ng pwesto yung anak niya sa PCSO? Mabuti, tinanong mo yan. Nung magkatapos ang eleksyon, ikwento ko na lang paano naging presidente itong BBM. Tinawag ako ni Senator Amy Marcos. Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bongbong? Dahil dinaya lang, sabi niya. Yes, tawagin mo muna ang leader sa North. Meron akong i-explain sa inyo kako. I will call them, but I will use your name because you are the president of the Mayor's League. Tinawag nila sa bahay nila, dumating mga congressman, governors, mayors. Sabi ni Senator Amy, thank you for coming so we can start the early campaign of Bongbong for Vice President. Dahil dinaya siya, sabi niya. But Manong Chavit has a plan. Manong, can you please tell us your plan? Okay, ako. Alam natin lahat, napakalakas ni Sara ngayon, walang kalaban. Now, gusto mo Vice President, mag-campaign na tayo maaga. Mag-file ka ng Vice President, marami kang makakalaban yan. Kung si Sara, kung sa Presidente, wala ka rin laban at the time. So, ang suggestion ko, mag-file muna tayo for President para pag nag-file si Sara, you slide down for Vice President, protected ka na, and I deliver it to talk to Mayor Inday Sara na ikaw ang Vice President, protected ka na. Palakpakan lahat sila. Thank you, Manong, sabi yung BBM. Okay, COVID pa, bawal pa lumabas. Nakahingi ako ng permit. Meeting, konti lang ang pwede. Hindi pwede malaking meeting. Ang ginawa ko, being the president of the Mayor's League, regional. Kaya humingi ako muna ang pamanhin at patawad sa mga mayors na kinausap ko na nakumbinsi. Dahil parang nabudol tayo.
Alam mo, sabi ni BBM, Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ko noon, malaman lang ako isang mayor. Ngayon, puro mayor ang minibit natin. Region by region, region by region, region by region. Pinasyalan namin lahat ng region. Wala siyang gastos. So yun ang totoong nangyari. Hindi nila mapagkailayan, ang daming tao sa meeting. So sir, may tampo po kayo kay Pangulo? Ano no? May tampo po daw kayo kay BBM. Ang ayaw ko lang na ginawa niya, alam nyo, hindi ko inintindi mga insultong ginawa sa akin. Nagpunta kami sa Japan, bago labas lang. Sa presidential table, binention niya lahat. Si Sandro, Dad, Manong Chavit is here. Ginanon niya, oh. Hindi niya ako pinansin. Ang mga overseas workers, bastos naman ang presidente yan, sabi nila. Oh, nagtampo ba ako? Hindi. Ayun siya sabi mo na pinapasok ko sa PCSO, director lang. Dahil chairman ng PCSO yung kapatid ko noon. Anak niya yon, director lang. Oo, ang dami naman yan eh. Sabi naman ni Special Assistant to the President, Lagdameo, sigurado na yan, Manong. Sinabi na ni Presidente, sigurado na yan. Isa-isa may na-appoint na director, umiiyak yung bata. Sigurado na yan, pag nakita, puro sigurado. Tapos, di na sumasagot, yung sekretary niya. Nagkita kami, yung sekretary niya, tinakpan na yung mata. Wala naman tinupad. Nagalit ba ako? Hindi. Direktor lang. Ang laki na itulong ko sa kanya, hindi siya presidente, kundi dahil sa akin. Ba't ako galit? Ba't ako naiinis sa kanya ngayon? Nung pinalis natin ang mga bases dito sa Pilipinas, it was approved by the Senate. Pagpunta niya sa States, pinabalik niya lahat, dinagdagan pa. At para tayong dinadala sa kumunoy. Alam niya na magkakagera ang China and Taiwan. Sabi ng China, we never invaded any country but Taiwan, we have to get it because it's ours. Binigyan sila ng 5 years. Ang Amerika, wag, laban tayo. Huwag kayo bumayag, laban tayo. Pagkagaling ang presidente natin doon, binigay kagad ilang beses. Ang dami. Kung matuloy yung away nila, sinong bubugin? Tayo. Ngayon, iniinis pa niya ang China. Anong laban natin sa China? China is our neighbor. China is our friend. China is helping us a lot. Mabuti ka. Tubig lang kinakanyon nila eh. May karapatan din sila doon dahil ang dami nag-reclaim, hindi lang tayo. Vietnam at ibang country. It should be diplomatic. Kausapin niya lang. Sosyo na lang tayo dyan. She should stay neutral as a leader. He should stay neutral. Bakit kumampi ka agad? Di pinapahamak tayo. Naghahabon pa. Mali yun. Sir, last na on my part, kayo po ba ay makikilahok o magbibigay ng suporta sa rally sa September 21? Ano? Pupunta daw kayo sa September 21. Pupunta po ba daw? Sa? September 21 yung rally. Hindi, dahil ba nagpaparally yung mga iba, mga party list eh, politician din sila eh. Dapat yung mga kabataan lang, suportahan natin. Pero kung may mga politician at mga party list, hindi pwede. Para sa akin lang. Magandang hapon po, Elijah Bonzo from Billionaire News Channel. So sa kasalukuyan po ay pinamumunuan niyo po yung Luis Chavot Simpson o LCS Group of Companies na sa kasalukuyan po ay may 12 kumpanya. At ngayon po, ayon po sa mga pagsusuri na pag-alaman din po namin na konektado po ito sa isang construction firm na Satra Construction Corporation na parang binaliktad lang po na partas na ibig sabihin daw po ay provincial governor. Yes. For context din po, base po sa datos po ng DPWH, nakakobra po ito ng 62.5
Public Works sa Ilocos Sur mula 2016 to 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Yeah. So, for clarification lang po, sir, ano po ang connection ng Simpson family sa Satrap Construction? Mabuti tinanong nyo. 10 years daw. Nakasungkit daw ako ng 2 billion. 10 years. Eh, wala pang isang taon na nasa billion na. 10 years. So, ibig sabihin, maraming project yan. Kung totoo man yan. Inaamin ko, sa amin yan, tatay ko, engineer, contractor. Bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang ginamit namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan. Pero pa-inspect nyo lahat ng project ng Satrap. Pag meron katiwalian, pakukulong ako. Thank you po. Balikan ko lang po yung yung mention din na ng mga kabataan talaga, yung mangunguna sa revolusyon, ngayong magkakaroon sila ng rally by September 21. Pero paano po yung mga kabataan, sir? We know naman po na marami na ngayon infiltrated po ng mga leftist organization. Kung baga nag-rally sila, hindi naman about corruption, kundi about Dutertes. So paano ito, sir? Nahaluan ba yung layunin natin ng justisya? Mababago ba ito under Marcos government po? Hindi, magano muna sila bawat eskwelahan. Bawat eskwelahan magprotesta. Tumayo sila bawat eskwelahan. Then mag-usap-usap sila, pagkita-kita sa isang lugar, minsanan lang. Hindi yung araw-araw na nakakawawa ang mga kabataan pagkaganyan. So mag-usap-usap muna sila, mga leaders bawat university, mga colleges, magbalitaan, then once and for all, makita-kita na lang sila, suportahan natin sila, dahil kinabukasin nila ito. Sir, pero tingin kasi sa kanilang hindi korupsyon yung pinaglalaban, kundi pabagsakin yung mga Duterte. Alaga na yung gobyerno, sir. Wala akong kinakampihan. Kung yun ang ibig sabihin. Governor. 2 questions lang po. Noong 2022, kita naman ng buong bayan na isa kayo sa mga solid na Ilocano na talagang nag-push para tumakbo si Ferdinand Bongbong Marcos. Ngayon sa nangyayari ngayon, ano po ang masasabi niyo at may papayo niyo sa Pangulo sa nangyayari ngayon sa bansa natin? Pangalawa po, bilang isang Ilocano, ano po ang may papayo ninyo sa mga nagsasabing solido pa rin daw po ang Ilocos para sa mga Marcos? Salamat po. Kasinungalingan yan. Wala nang solid north dahil nakikita, ilang dekada na silang presidente. Pare-pareho kami negosyo, tobacco producing provinces. Bakit ang Ilocos Sur, from the poorest to the fifth richest now in the country? Bakit Ilocos Norte nasa ilalim pa rin? Kami tinutulungan namin ng mga partners namin, libre lahat ng equipment. Magpunta kayo ngayon sa Ilocos Sur, lahat ng ospital libre. Libre lahat. Sa Ilocos Norte, wala yan. Sa Ilocos Norte, nasaan sila? And we are the 6th fastest growing economy sa buong bansa. So naglilingkod kami. Yung balat nila na dynasty, on record, tumakbo yung kapatid ko, kinuntra ko, ayaw ko dynasty. Ako ang co-author ng anti-dynasty, dapat may batas. Tumakbo ang congresswoman, kinuntra ko, pumunta yung mga tao sa bahay, talaga ba hindi namin bubuto ang kapatid nyo? Huwag yung ibuto, dahil kung ibuto nyo, wala nang maniniwala sa akin. The most important, credibility. Kung anong pangako mo sa tao, yun ang gawin mo. So, ulit, yung kapatid ko, isang babae, tumakbong mayor, kinuntra ko rin. Ayaw ko. Pero lahat ng pinaupo kong congressman mayor, lumaban, kalaban ko. So, anong gagawin ko? Dipinayakan ko na yung mga kapatid ko, dahil alam ko matino, ngayon kami ng pinakalimang mayaman sa buong bansa. Ang tao, matatalino na kayo, maski may pera ka, bayaran mo, hindi kayo bubuto.
Kung dynasty ka man, madali kang matumba kung korap ka at hindi mo alam alagaan ang iyong kababayan. So, irrelevant na yung dynasty. Dahil nung araw ang dynasty, masama yan dahil takot ng tao, nababayaran ng tao. Ngayon, matatalino na po ang tao. So, irrelevant na yung dynasty. Governor, magandang hapon, may kuyari from RMND section. Kung gusto lang mabalikan, kung ano mo ang parang nagtulak sa inyo kung bakit nagsasalita ko kayo ng mga ganito, particular na sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano yung nagtulak ko sa inyo? That's all na kumukontra. Ano yung nagtulak sa inyo para kayo kumukontra? Yun nga, paghamon-hamon niya sa China, dapat diplomatic. Anong laban natin sa China? Ipapahamak lang tayo. Pasalamat na nga tayo. Tubig lang ang kinakanyo sa mga barko natin na mga nagpupunta ron. Mabait na nga sila tubig. Governor, dun sa pinanggit nyo kanina about sa mga flood control projects sa Ilocos Norte, can you back this up with the pieces of evidence? May mga dokumento pa kayo, may mga katibayan pa kayo para sabihin na ito mga pinanggit nyo kanina? May nagsabi na sa akin, kaya sinasuggest ko sa mga ICI, Independent Commission on Infrastructure, unahin ang Ilocos Norte. Hindi naman ako nagbibintang, unahin lang. At ipaalala kay Presidente na involved din sila sa flood control. At mga dinidemandang tao ngayon at binibintangan mga diskaya, sila rin ang kontraktor nila. Ikaw, handa na rin mo ba kayo ng make decisions na yun? Nagsasalita na kayo about sa flood control project. Handa na rin mo ba kayong ilabas o ibunyag na rin ang pang mga issues like for example yung sa mga sabongero, issue na yung sa issue ng mga sabongero. Kung pwedeng lahat na ng mga katiwalaan ng mga nangyayari sa ngayon ay kaya nyo na rin kung itong ibunyag. Sinabi ko na kanina, magagandang batas natin, ang implementasyon ang hindi maganda. Sinong nakukulong? Yung mga walang pera, yung mga mahirap lang. Nakaparking fee ako nga, nagdemanda 10 taon na, di pa umakyat sa ombudsman. Nakaparking fee. Nasubukan ko na, di ko lang sasabihin kayo, nasubukan ko na nag-testify sa ombudsman. Siguro sa susunod sabihin ko kung gaano ang sistema, mga justices natin. Good afternoon. Joel Pereno po from DWIC. Kung naniniwala po ba kayo na iimbestigahan ng ICI ang mismong lalawigan ng Pangulo, Pang Region 1? Yun na? Naniniwala ba daw kayo na iimbestigahan ng ICI yung Ilocos Norte? Yan, di ako sigurado, pero dapat imbestigahan nila. Pero mabubuting tao to, na point. Kaya hinahamon ko sila, unahin nila yun. Huwag na silang lumayo pa. Sa tingin nyo po, pakikinggan kayo ng ICI? Pakikinggan ba kayo ng ICI? Sa hamon po ninyo? Mabubuting tao ito. Dapat magbigay ng utos si Presidente para pumunta sila ron. Hindi ako pwede utos. Baka daw matakot sila. Ikaw na nagsabi doon, hindi ako. Ano po yung mas paniniwalaan na resulta? Kung sakaling magkaroon ng recommendation ng Senate and ang ICI. Ano ang mas matimbang sa inyo? Ang Senate investigation o ang ICI? Senate or? ICI. ICI? Mas matimbang sa inyo. Mas matimbang na resulta, investigation ng Senate o investigation ng ICI? Well, sa Senate and Congress, majority always win. So, wala tayong asahan dyan.
Kaya nga ako nandito ngayon na nag-aapela ng mga kabataan na lang ang magreklamo. Walang mangyayari yan, puro investigasyon. Tingnan nyo ngayon, nag-investigasyon, nagpalit na naman ng Blue Committee. Last question, Rob, may magbabago ba sa Kongreso ngayon, sa Kamara? May magbabago ba? Matitigil na sa kalaman na may magbabago pa ba sa Congress? 100 billions of corruption sa flood control projects sa pamumuno ni Boji, Congressman Boji Lee. Hindi pa na-approve ang budget. Tanggalin nila lahat ang multo ron. Dahil karamihan nakalagay sa budget, ghost project, tapos na. Kung hindi nila tatanggalin yung multo ron, nandun pa rin. Thank you, Bob. You seem to be not satisfied with the change mission. So first question is, bakit po hindi kayo satisfied? Second is, mayroon po ba kayong konkretong solusyon na magagawa para ma-address to? And third is, nung sinabi niyo po na dapat tanggalin yung mga corrupt, gusto po namin malaman from you, sino-sino po yung pinatukoy yung corrupt, sir? Thank you. Sino? Baka satisfied daw kayo sa change of leadership sa House. And then, yung sinasindo yung mga sinasindo yung mga tao kaya magbitiw. Ay, boto. May palit. Magbitiw po. Yung magbibitiw dapat. Sino yung mga tao. Kaya kanina, hindi na handa itong gobyerno ito. Palit. Mananawagan ako sa mga military, religious organization, mga negosyante, sila magbuo ang bagong gobyerno. Mga matitino muna, including religious organization, sa military and police, sila mamuno muna. Alis muna lahat ng politician. Magandang araw po. Juan Natozo from CIJ. Sir, yung panawagan po na bumaba sa Quezon kapag nahanap na may corruption yung politiko, mag-a-apply din po ba sa mga politiko na may connect sa mga kontrabista o yung may mga pawang lang po ng kaso ng corruption? Yung maintindihan? Dapat ba raw magbitiw yung mga politiko na may connection sa contractor or yung mga corrupt lang na politicians? Kung may delikadesa sila, sila mag-resign. Pero wala akong nakikita sa Pilipinas. So the only way we have to change our government. Mag-usap-usap ang military, police, mga religious organizations, mga kabataan, and mga technocrat natin maraming magagaling. Kaya nagkakaroon tayo ng brain drain diba? Hindi pinapansin, mga kurap ang nailalagay, yung mga madudunong nasa ibang bansa na. Sir, magandang araw po ulit. Follow up lang po dun sa tanong ko kanina. So, nabanggit niyo naman po na handa po kayong ipa-check po yung mga projects niyo. No? Ngayon po, mayroon din po kaming response from COMELEC Chair Garcia po tungkol na po rito. Aware naman po tayo na bawal po maging contractor ang mga nakaupong government officials dahil daw po may conflict of interest. So, sabi po ni Chair Garcia, pwede po ma-anti-graft and corrupt practices kasi pinagabawal nga po iyon, magkakaroon ng interest lalo pa at may maaaring mabangga na interest ang publiko sa pamahalaan. So, ready po kayo na harapin po yung mga inspection sa project, pero ano po ang response nyo patungkol po dito if ever man po na may umarangkadang ganitong issue? Tungkol sa mga construction? Kasi daw bawal ang isang politiko na meron. Oo, ang marami na-appoint na nagbibitaw muna mga ari-ari, mga pwesto. So, ganun lang yun. Bawal kung nandun ka pa rin. Conflict of interest. To show you one example, when I was young, I was the biggest trader of tobacco in the entire North. Nung na-elect akong governor,
binitawan ko ang magandang negosyo dahil doon ako kumita ng gusto. Ang Virginia Tobacco ay ano ng Amerika yan, sarili nila, walang iba. Inisbagin lang ni Harris Tonil yung buto ng Virginia Tobacco. That's the main ingredient of cigarette. So ako pinakamalaki trader nung na-elect akong governor, nagbitaw ako dahil hindi ko na pwede tawaran yung farmer. Kailangan patasin ko ng presyo para makinabang ang farmer. Yun ang delikadesa. Pero about po sir ngayon na may mga relatives pa rin po kayo na nakaupo, then may mga projects pa rin po hawak yung contracting firm nyo. Ano po ang... Totoo yun. Kung tingnan mo yung opisyal ng satrap, wala na akong pangalan doon. Dahil nag-divest ako. Ngayon pwede na akong bumalik, wala akong pwesto eh. Negosyo namin yan, tatay ko pa, negosyo na yan. Anong pamimigay ko sa tao? Ako po, Ilocano na hindi ko report. Namimigay ako ng pera. Anong ibibigay ko kung di ako maghanap buhay? Hindi naman ako nagnanakaw. So, sinusunod ko lang yung batas. Divest ka, hindi nag-divest ako. Pero sir, may mga relatives pa rin po kayo nakaupo. So, medyo conflict of interest pa rin. Conflict of interest kung meron sarili sila. Ganun din. Kung may sarili silang construction. Sige po, thank you. Hello, good afternoon. Bob, Dr. Kaso, DCRH. Sa tingin niyo po ba, walang alam ang Pangulo dito sa mga nangyayari sa Kongreso, yung mga budget insertion? Sa tingin niyo po ba, bulag siya dito o wala siya nakikita para kahalusot itong mga ganitong problema nung 2025 budget? Si BBM. Kung di niya alam, wala siyang kwentang presidente. Hindi niya alam. Anong klaseng presidente ang hindi niya alam? Siya unang tumitingin. Siya nagmamando sa Senate. Siya nagmamando sa Congress. Okay, kasi Governor, yung problema kasi nakapokus talaga sa corruption 2022 until present. So parang gusto nilang i-connect sa past administration yung corruption. Ano po ang comment ko dito? Nagsimula itong corruption sa flood control noong panahon pa ni Duterte. Lahat ng administrasyon may korupsyon eh. Bakit niya tinuloy? Bakit nila tinuloy? Kung totoo yung sinasabi niya, binibintangan niya yung mga past administration. Nung siya umupo, hininto na niya. Kung may delikadesa siya, oy, may diferensya to, pag nalakaw to, hintuan natin to. Dapat ganon. Tinuloy-tuloy niya eh. 3 taon na, sakala niya papansinin. Anong kwentang presidente yan? Di niya alam. Hindi dapat maging presidente kung di niya alam nangyayari sa buong gobyerno. And last of my part, Bob, sigurado na po ba kayo na unahin sa investigasyon ng Ilocos Norte? How about sa Leyte? Ay sa kanyang pinsan na si dating Speaker Romualdez, yung ganitong flood control anomaly. Unahin lang ang Ilocos Norte, tapos punta sila sa Bicol. Mas parami ito kay Saldico. One last question po. Hello po, hello. Hello, yan. Ang question ko po, kung ang
Vizcaya po ang may hawak ng ilang mga proyekto sa Ilocos Norte. Sa tingin niyo po ba naisip ni Pangulo ito bago buksan ng flood control projects? At ito nga po rin po, ngayon po ay nag-attend po ako ng mga Senate hearings na subaybayan ko po. Binigyan po ng DOJ ng pagkakataon na sumailalim sa witness protection ang mag-asawang Vizcaya. Sa tingin po ba nanganganib ang kanilang buhay, maaaring magbago ang kanilang mga testimonya, at bakit pilit pinababanggit po ang 2016 premise po? Sila pinakamadaling kumuha. Mahirap po. Nasa construction kami nung araw pa. Mahirap kumuha dahil bidding yan. Pero kung may connection ka, madali. Sila, ang lakas nila. So, ibig sabihin, may nagpo-protect sa kanila, may nagbibigay. Hali, magbabago po kaya ang kanilang testimonya po with the Senate hearings. Itong mag-asawang Vizcaya po. Dahil nasa ilalim na po ng DOJ. Kung bigyan sila ng protection, kailangan magsabi sila ng totoo. Hindi sila mamibili kung sinong binigyan nila. Nagpangalan na, ilan lang. Ang dami nilang proyekto, dapat lahat. So sa tingin po, selective po ang sinasabi ng mag-asawa dahil hindi po nila naibabanggit ang Ilocos Norte. Selective. Salamat. Yun lang gusto nilang sabihin. Kaya di dapat protektahan kung gano'n ang sistema. Wala na? Okay, last question. Oh, last question. Total, may susunod pa. May inaantay lang akong mga ibang ebidensya. Kami naman tatanong ko. Oh. Last question ko. Last one. Can we have the microphone? Go. Kaya pala hindi ko maintindihan. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Governor Chavez Singson. Saludo po sa iyong prangka at tapat na pagpapahayag sa sambayan ng Pilipino. And natutuwa po kami bilang mamamayang Pilipino for your courage to face the nation this afternoon. Kasama po ang ating nirespeto din. Although retired na po sila, ng mga matataas na naging general ng Armed Forces of the Philippines, General Del Pedro Rizana, General Hermogenes. Nirespeto po namin ito at pumaliglob kami mga rebelde sa CPP, NPA, NDF during their time sa panahon ng forward president. Kaya nabuhay ko si Kaya Go. We respect your call that the peaceful revolution against corruption must be led by the youth. Respetado po namin yun, Go. Pero direkta namin tanong, malawak din po ang galit ng mamamayang Pilipino sa darating na September 21, ibubuhos po nila ang galit nila. At iba't ibang kulay ng politika, ideolohiya at organisasyon. So balit iisa po ang common agenda. Tutuligsain at kukondinahin ang malawakang panunumbalik at malubhan ng paglaganap ng pandarambong at korupsyon sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez. Ano po ang inyong magiging opinion kung mananawagan ang iba't ibang sektor at mga grupo sa mapayapang pamamaraan, ngunit puno ng paninindigan, ipinapanawagan ang punong kriminal na pananagutan ay dapat magmula kay Marcos at kay Romualdez kasunod ng paniningil sa kanilang mga tauhan upang magkaroon ng aral ng kasaysayan at karanasan na hindi natin papayagang maulit at manunumbalik at lalaganap lamang ng paulit-ulit by the generations ang korupsyon. And we will be on the streets peacefully. Are you joining Go or are you officer of peace? Ako, iba ang gusto ko, pero yun, kung yun ang kagustuhan ng karamihan, wala akong objection. So tuloy na niyo. Tuloy ang September 21. Tuloy ang paninindigan ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Governor Chavez Singson. Salamat po. Pina? Maraming po salamat sa inyo lahat.